patungo sa amang mahal. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseyo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Matapos magpakita ng maraming milagro, pagpapagaling at kababalaghan itong si Jesus, nakipagtalo sa kanya ang ilan sa mga Pariseyo. Nakipagtalo. Imagine ninyo, gumawa ka na ng mabuti, nagpakita ka na ng maganda, nakipagtalo pa sa iyo. Kaya nga, ang tugon ni Jesus, isang malalim na buntong hininga. Gusto kasi ng mga nakikipagtalo kay Jesus na magbigay siya ng tanda. Gustong makakita ng mga Pariseyo ng tanda mula sa langit sa mga ginagawa ni Jesus. Pero ang tanong ni Jesus, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Hindi sila pinagpakitaan ng anumang tanda at iniwan sila ni Jesus. Tatlong bagay po ang pwede nating makuha sa kwentong ito. Una, ang pakikipagtalo kay Jesus. Ang taong nakikipagtalo, gustong manalo. Tama po ba yun? Diba? Meron bang nakipagtalo na gustong matalo? Hello? Diba wala? Kapag nakipagtalo ka, gusto mong manalo ka. Ibig sabihin, meron kang pinaglalaban. Nakipagtalo na ba kayo sa Diyos? Nasubukan nyo na ba na makipagtalo sa Diyos? O siguro sa ibang tao, nakipagtalo na po ba kayo sa ibang tao? Di ba? Pag nakikipagtalo ka, meron kang pinaglalaban. At ito yung nais ng Pariseyo. Matalo si Jesus. Pero ano bang pinaglalaban nila? Meron sigurong gustong patunayan. Walang nabanggit kung anong gustong patunayan ng mga Pariseyo. Walang nabanggit kung bakit gusto nilang manalo. Pero gusto lang nilang makakita ng tanda. Pero para kay Jesus, ano pang tanda? Nagpagaling na ako. Gumawa na ako ng milagro. Nangaral na ako. Ang dami ko nang ginawang kababalaghan. Ano pang tanda ang hinahanap ninyo? Kaya nga, yung mga Pariseyo, balak si Jesus siluin. Tingnan mo, gumawa ka na ng mabuti, ikaw pang sisiluin. Nakikipagtalo pa sa iyo. Pero, ika nga, you cannot put a good man down.
You cannot put a good man down. Kahit kailan, hindi mapatutumba ang taong mabuti ang ginagawa. Pwede mong matalo, pero hindi mo pwedeng mapatumba. Magkaiba yon. Magkaiba yon. Tinatalo. Pinipilit nilang manalo kay Jesus. Pero si Jesus, napabuntong hininga. Ito yung ikalawang makukuha natin sa ating kwento. Ikalawa, napabuntong hininga si Jesus. Malalim ang kahulugan ng buntong hininga. Kailan ba nagbubuntong hininga ang tao? Nasubukan niyo na bang magganon? Naranasan niyo na ba? Kailan nagaganon? Diba? Bumubuntong hininga ang isang tao para humugot ng hininga. Dahil may malalim o matinding emosyon na dulot ng siguro pagod, siguro stress, siguro kalungkutan. Kailan ba tayo napapabuntong hininga? Di ba pag malalim ang ating emosyon, yung pagod na pagod ka na sa trabaho, tapos pag uwi mo, aawayin ka pa ng asawa mo, buntong hininga talaga yon, no? Yung stress na stress ka na sa kakahanap ng pera, tapos pag uwi mo, no, ang daming hugasan, no? Wala pang sinaing, di ba? Para papabuntong hininga ka. Para ikaw ay maginhawahan, humuhugot ka ng hininga. At maaring ito yung naramdaman ni Jesus dahil sa pakikipagtalo na ginawa sa kanya ng mga Pariseyo. Kesa pumatol, napabuntong hininga. Yung huhugot ka na lang ng hininga. Yung pagod na pagod ka na, ayaw mo na lang sumagot. Yung pagod na pagod ka na, ayaw mo na lang makipagtalo. At ang gagawin mo, bumuntong hininga. Humugot ng hininga. At pangatlo, ang ginawa ni Jesus, iniwan sila. Nakipagtalo kay Jesus, bumuntong hininga si Jesus. Panghuli, iniwan sila ni Jesus. Minsan, para wala ng gulo, kailangan mo na lang umalis. Kailangan mo na lang pabayaan. Pabayaan, ibig sabihin, pagpapaubaya. Iniwan ni Jesus ang mga Pariseyo, hindi parang ipakita na siya ay talo. Iniwan ni Jesus ang mga Pariseyo para ipaubaya sa kanila ang gusto nilang patunayan at pinaglalaban. Parang siguro sabi ni Jesus, sige na nga, kayo na, sige, ikaw na, ano bang pinaglalaban mo? Sa lahat ng ito, isa lang naman pong nakikita kong dahilan ng mga Pariseyo kung bakit sila nakikipagtalo kay Jesus. Dahil para sa kanila, hindi pa sapat si Jesus. Nakikipagtalo sa kabila ng milagrong ginawa ni Jesus. Nakikipagtalo sa kabila ng pagpapagaling ni Jesus sa mga may sakit. Nakikipagtalo sa kabila ng maraming kababalaghan. Lahat ito dahil para sa kanila, hindi pa sapat si Jesus. Jesus is not enough for them. Kaya nga, maganda ang paalala ni Apostol Santiago sa ating unang pagbasa. Sa mga taong sinusubok, ang sabi ni Apostol Santiago, sa mga sinusubok, magalak. Dahil alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Sa mga sinusubok, huwag malungkot, magalak, sapagkat kapag napagtagumpayan ang pagsubok na yan,
mas lalong tatatag ang inyong pananampalataya. Parang pagpapakabait. Para masabi mong ikaw ay tunay na mabait, kailangan subukin. May sumusubok sa iyo na maging masama ka. Di ba? Hindi mo masasabing mabait ka kung walang sumusubok sa kabaitan mo. Parang pasensya. Hindi mo masasabing pasensyoso ka kung hindi susubukin ang pasensya mo. At nalalaman mo lang na ikaw ay matatag sa kabaitan o pasensya kapag napagtagumpayan mo ang pagsubok sa iyo. Mga kapatid, kung pakiramdam natin, tayo ay hindi sapat para sa iba o sa mga sumusubok sa atin ng matindi, huwag makipagtalo, bumuntong hininga at umalis. Dahil kailanman, hindi kahinaan ang hindi manalo, pero kalakasan ang hindi pakikipaglaban. Amen.